Delma de la Cruz. At yung mga CYG, yung mga officials ng CYG. Kayo na lang po, yung mga officials ng CYG. Ng Aporawan. At si Ate Lida, ang kanilang katikis. Si Kuya Josue, nandiyan na ba? Kuya Josue. Sino ba talaga yung mga kasama ni Papa nung unang-unang talaga? Ang mga nalala ko lang, pasensya na po kung medyo may nakakatanda sa akin na nakakatanda. Ang bago niya ito pinunda noon sa mga building pa na punta niya sa mga building, bago maliit lang, bago hapon. Sa kasama nila ni Padre Cosmedia, mga pare namin noon, 20 style na ginagawa pinagulog 29, at bagyo lahat po ng bagyo, alon, ulan. Bago mag-isa ang pari dito, walang pari na bumaba sa baka na hindi basa. Wala sila basa. Hanggang sa lumago, hanggang ngayon, so sobrang namin na lahat ng mga kabataan dito, alam ko, nag-abitin rito sa Pamilya. So pamilya Hereher, Gamayon, yan po yung mga matitibay na Bertos family. Yan po yung mga matitibay na pamilya dito sa barangay Aporawan. Hanggang sa nagkaroon naman simbahan ang sila ni Tatay Tunyo, Nanay Pura, Nanay Apat, Kulang Dalong, Nanay Pili, si Nay Pina. Basta po yung lahat ng mga Hereher na yan. Kasi kami po nila ni Felix kung nalala niya si Brother Felix, si Parakiri. Kami po ay estudyante na Mapsan. 1981 dito, dahil po mag-aral ng high school. Pagka-galis ng gabi, ako po yan. Kanina Mapsan, makawi lang ito. Ang natin namin ito mga kilagin ito, 12 na namin gabi. O di, sa Panginoon tayo lahat. Ganito kasi yan. Yung 1 million, nawala ka naman nagasimba. Di ba? Maubos yun. Maubos na 1 million. Pero kung isang pinili mo sa Panginoon, lahat po ng, hindi lang 1 million yan, mag 1 million. Sa tuwing ibibigay siya ng Panginoon, sobra-sobra yun. Kasi wala nang pagsubo na hindi natin malampasan. Kung hirap na, yun ang sasabihin ko sa inyo, pwede natin ipag-iran yung kasiyahan at kagandahan ng mga nangyayari sa buhay natin. Maging mapagkaroon tayo. Kaya po marami na po magsalita kasi kung buhay pa sa nasipa, natutunan. Pati si Mama, dapat makita niya kung ano ang mga pagbabago. Saka, kumbaga ngayon, medyo maga na yung mga buhay ng tao. Natataglan tayo mga kapatid ko sa pananampalataya. Kasama ko kayo sa aking pananalig. So maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. So ngayon po, ibabalik natin ang kanilang tudlok na pagpapaspas sa ating mga bagong pamamunan. Kuya Birgin. Kuya Birgin. Nasaan si Kuya Birgin? Ayun, hindi ako nalilito. At ang gabi ito ay pang-5 anibersaryo na pagganap ng kapistahan natin dito sa Barangay Aporawan Proper. Ang simbahan po ng Barangay Aporawan Proper, una po ay ang tinayuan ng parokya ay sa Barangay Napsan. Sa pangunguna po ni Reverend Father Torres noong panahon, 1975 po. Noong panahon ay ang Aporawan ay wala pa pong simbahan. Kami mismo nag-aaral, hindi pa po namin alam yung sinasabing simbahan, yung Panginoon Diyos.
Torres, galing ng Napsaan, kinausap ko yung mga matatanda dito sa Barangay Apurawan na sana tanggapin si San Pedro, magtatayo ng simbahan dito. Nakusap ko yung mga matatanda, yung iwan at kami mga matutubo. Nakusap ko, kinausap ni Nong Chico si tatay, yung tatay ko yung nangyari ng ganyan. Sabi na mas maganda ilagay dito yung simbahan. Pag pwede natin ilagay. Sumahayon po yung ating magulang. No? Kaya simula noon, natayo yung simbahan. Pagkasunod na taon, medyo talagang diri-diretso na yung pagsisimba dito. Nagbibinyagan na yung mga nabinyagan na kami. No? Pumunta naman si Father Torres sa Sityudan kasama sila Colonel Cunanan, silang Mayor Recio Buya, sila Nong Chico, yung pamilya dito. Hindi kaya naman yung mga natutubo doon na magtayo ng simbahan sa daan. Mayroon tayong simbahan. Nung pumunta sila sa simbahan ng daan, pumunta ng barangay Ulantanong, nagtayo naman hanggang sa sinasabi nilang Sayamao, may natayong simbahan doon. Ang minister noon, si Barangay, nasa Sayamao. Yun ang minister ng Sayamao noon. Bago nang tayo, dire-diretso hanggang Quezon. At ng mga kabutubo dito, hindi kabutubo, alam ko, hindi nila alam. Pero, nung tayo ng mga matatanda yung simbahan dito, nag-usap-usap sila lagi na yung kanilang mga lahi ay dapat iniiwan yung simbahan, reliyong Katoliko dito sa Barangay Apurawan proper. Dahil baka ano man, ito ang mother, ito ang nanay, ito ang tatay at nanay. Bago pa nagtayo ng simbahan sa hanggang doon sa papuntang Kulantanong. Mula noon, kami mismo mga katutubo ay palit-palit na mayroong alagad, mayroong minister. Ganun po, magtutulong-tulungan na kami. Makakasalubong mo na kilala mo dahil konti pa lang yung mga tao. Di ba? So, imagine ko, kasi ako po ay kinumpilan dito na sa San Pedro. Kapag San Pedro na ito, sa si Bishop San Diego. Ayun, si Bishop San Diego pa ay nagkumpil sa akin. So, tanda-tanda ko yun. No? Siguro ako ay mga 10 years old na ata, o mga 10 years old na akong kinumpilan. So, yan. Maraming salamat, Kuya Virgin, sa patutuo na ito sana maging lesson ng mga bata. Makinig kayo, mga bata. Kaya sana mga kabataan, konti na lang yung inyong gagawin. Yung gagawin ninyo ay para na lang sa inyong kaligtasan. Yan. Yan na lang. Hindi na kayo magpapagawa pa ng ganito. No? Ating At ang MPG, si Ate Marlena Sarol, Telma de la Cruz, kanyang anak na ibigay kanyang buhay, maging buhay natin para maging sakop tayo sa kanyang pamilya. So bago masumpa yung ating mga pamunuan dito sa ating sipa sa bayanan, dito sa Apurawan, kapilya, ugnay sa mga pamilya na sana ang kapilya ay mabuo bilang isang pamilya na naman dito sa Apurawan. Na ang ating tinagalan na gabay ay ulo ng sipahan na tinuro mismo ng anak na maging una sa tupahan. Sana ganun ang diwa na ay tulungan ninyo sa inyong bagong sumpa ninyo na maglilingkod sa kapilya ni San Pedro sa Sabayanan ng Diyos dito sa ating barangay Apurawan. ako ay nangangako na gagawin ko ang aking tungkulin bilang aming sukulin sa abot ng aking makakaya. Kasihan nawa ko ng buong may kapal.
Congratulations. Palagpakan natin ang ating bagong officials na ating speaker. Nasa gitna ng pamilya na yan kung tutusin. Ang original family ay ang mga indigenous Filipino families. Kaya magandang nangyari. Wala sa plano, magkakataon na una nagsalita si Papa Junior Sarol, nasundan ni Papa Berge, na pwede sabihin natin siyang Papa ng mga natibo o mga IPs dito sa ating lugar dito sa Kapilya. Katabi nga ang ating IPs nandiyan sa tabi natin si Baal. Kasi kung tutusin, ang ating patron na ang unang sa Tupapa ay magandang alatandaan yan sa ating pagsabugay ng ating pananampalataya. Sunday ngayon, sa Monday, pupunta ako, kakausapin ko dapat kasi si Kuya Josue at mga opisyales. Pero ang dumating, si Kuya Josue lang at si Ate Dida. Sila yung dumating. So sabi ko, Father, ako na ang pupunta ng Kapurawan para kausapin kung sino yung dapat kausapin para mag-prepare kung ano ang dapat i-prepare. Na dapat tayo dito sa Purawan ang tatawa. Kung kapay ang itong pagkakataon sa bawat puso natin, hindi problema ang pagsimba. Kasi bukas ang buong para magtulungan na banal na Espiritu na tumugon sa tawag ng Diyos. Para isang pamilya, magsamba sa Diyos.
Dito pala ito. Tunay pangadlo. Opo. Magkapatibat na kami. Sobrang pakaingin.
ang lambat ay ihulog sa napalaliman sa iyong salita. At kung Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ngayong buntag sa tanan. Sana dito pa rin. I'll try. Tulungan kami dito ni Sir. Ni Sir Kukuan. Welcome po. Makataw. Thank you po. Akmak. Tuloy po. Tuloy. Sex airplane. Very good. Ito ba introduction ko lang yun? Mahalaga po sa Luis Pavila Sr. ay nagpalista Pavila Family. Ganon din ang mga kaluluwa ni na Natividad ang nagpalista Andy de la Cruz. Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo, Panginoon, At sumayin. iba ang gintong taon sa gintong makakataon. Natutuwa ko ngayon dahil kuno si Pa. Ito ang kung sabihin natin larawan, no? Parang salamin kung ano sana patungo ang ating pagsasama. Kapagpapagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kawaan mo kami.
Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ang paganyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Si Pedro naman, ang anhi niya ipinadakip. Nangyari ito ng pista ng tinapay na walang libadura. Pagkadakip kay Pedro, ito'y pinabantayan sa 4 na pangkat ng tiga-4 na kawal. Siya'y nakatakdang iharap kay Herodes sa bayan ng kinabukasan. Lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag ng mabuti ang silid-pitan. Magbalabal ka't sumunod sa akin. Ang Diyos ang siyang nagligtas sa aking kapunan, sinta sa aking kapunan, sinta. Ang Diyos pinagnubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Naligtas ako sa tiyak na kapahamakan. Ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin sa kanyang kaharian sa langit. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Ito ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi nihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananalig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahihintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Or urukan ragyapon ang atong pananampalataya. Minsan totoo, minsan plastic. Minsan buhay, minsan patay. Minsan nagsisimba, minsan bili. Kaya sabi ko kay Father Kit, makikipiesta po ako. Sabi niya, maganda yan, Father. Ituloy mo ang iyong recollection. Kaya sige po, Father, itutuloy ko ngayon. Sa bungero ba siya? Hindi naman. Or patron ng mga sa bungero kaya. Kaya dagan sa bungero sa Purawan. Alihin ko ninyo, na? Kaya yung iba, hindi makapagsimba. Pag piyesta, ando nakaabang na kayo. Kaya mahuman ang humili sa pari puting labaan. Huh? Hindi na magsimba. Mga kapatid, hindi po yan sa bungero.
Sinabi sa Ebanghelyo, sinabi ni Kristo, "You are Peter, and upon this rock I will build my church." Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang simbahan. Unang-unang katuwiran at pundasyon ng ating pananampalataya na dapat natin ipahayag at ipagmalaki bilang Katoliko na umabot na ng 50 years. Unang-una, dapat be proud to be Catholic. Bakit? Kasi ang nagtatag ng ating simbahan ay hindi tao, kundi si Kristo. Ialay ni Kristong tagapagtatag ng ating simbahan ang kanyang buong buhay upang ang kanyang tagasunod ay masigurado ng 100% na maligtas. Tapos sasabihin nila sila ang makapasok sa langit. Nakaw, di wow! Asan ba yung may hawak ng susi? Saan na ngayon ang susi na yan? Kasi ang unang Santo Papa natin ay si Pedro. At nasaan na ngayon ang susi? Nasa kay Pope Leo XIV, ang ating Santo Papa ngayon. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaong na may ikatlong araw na buhay ng muli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula ang paririto at hukom sa mga bubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong tiwala tayo manalangin. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga pinuno ng bayan, maging sandigan nawa sila ng lipunan sa pamamagitan ng kanilang pagtanggol sa karapatan ng bawat mamamayan, pagpapahalaga sa kapayapaan, at paglingap sa mga dukha, mahihina at maliliit sa lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sinasamo namin makabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Tanggapin ang lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo, para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Digin mo po ang mga kahilingan ng iyong angkan na ngayon tinipon mo sa iyong harapan. Lalo na ang mga kapatid natin, pagdasal natin na nauna, nagturo, nagtatag ng ating simbahan dito sa Apurawan. Tahimik natin ipagdasal ang ating mga kapatid, mahal sa buhay na yumao.
pamilya sa lahat ng masama, pagkalubang, kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumainyo rin. at magbigay kayo ng kapayapang ito sa isa't isa. Gintong pagkakataon ito. Bang natin hayaan na dadating tayo sa isa pang gintong 50 anyos parang napabayaan. Hindi. Bawat oras, bawat saglit ng buhay natin, biyaya ng Panginoon. Gawin natin gintong pagkakataon na tumugon tayo sa pagmamahal niya. Ang sertipikong ito ay pinagkakaloob kay bilang pasasalamat at pagkilala sa kanyang natatanging partisipasyon sa pagbuo ng sambayanan ng San Pedro Aporawan. Ipinagkaloob ngayong ika-30 ng Hunyo kasabay na ika-90 taong anibersaryo ng pagkakatatag ng simbahan. Cirilo Abyo. Apolonius Juan. Ang representative. Benjamin Pangagio. Salvador Sarol. Federico Saronio de la Cruz. Alberto Tica. Ginoong Carpilino Pagilid. Ginoong Daniel Pagilid. Rogelio Abiod. Ginoong Melicio Pandino. Ginang Adelaida Sarol. Si Ate Diva. Ginang Carmen Gani. Ginang Estelita Gamayon. Ginoong Ray Mitra. Ginang Rufina Herher. Si Kuya Tata nasa labas. Lord de Luna Valladares. Ginoong Simplicio Willie Tamayo. Ginoong Rufino Tica. Rufino Tica. Tita muna. Yun.
Okay? And next, Jericho T. Sarol Sr. Ang tatanggap si Kagawad Diego Sarol Jr. Ayan po yung mga founder natin sa sambayanan ng San Pedro. Sir Cling, kung hindi tungkol sa dahil sa kanyang ama na nakaganda ang loob ay natapos ang aming munting sambayanan. Itong taon, 50 years po, golden anniversary. Ang nag-iisang Cling Calderon. Ang champion. Maraming salamat po, Father Malaki. Maraming salamat po sa kanya yan. At gusto ko aking kasalamat sa inyo lahat sa pagmamahal na pinagkaloob sa aking si Congressman Everett. Kasama ko po ang aking may bahay na tumulong. Hihingi lamang mo kami ng pamanin sa pagkalimigay ng mga kapagsagan at kailangan namin bumuling kaagad sa bayan po. Kabalit, lubuso ako nasiyahan sa performance ng inyong choir. Ang husay ng mga bata na napakagaling. Salamat po sa pagkabay sa kanila. Pinapasok po ang nagaya ng kapasita ng kayo. Pagpalain po kayo ng Panginoon at samahan sa inyong mga. Maraming salamat po mula sa pamilya ni Edward Hanginoy sa aking ina na si Ellen. At may bahay si Maricho sa aking ate na si Bibigay. Maraming salamat po sa inyo. Magandang araw po at happy Fiesta. Sa kayong taglay ng kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Anak